Guys, lahat naman tayo ay alam ang nangyari doon sa San Jose National High School sa Tacloban City sa Leyte, di ba? Lahat naman tayo ay alam ang nangyari doon. Marami lang ako nababasa ng mga comment na tinatanong nila kung nasaan daw yung gwardiya, kung bakit daw nakapasok yung dalawang gamit ng estudyante na ginamit sa masamang balak nila, no? Sa masamang ginawa nila doon sa mga estudyante, sa mga kapwa nila mag-aaral. Kahit ako buddy, kahit ako guys na hindi gwardiya, kahit ako hindi gwardiya, ganun ang isipin ko eh. Mapapaisip talaga ako kung bakit, paano nakapasok yung gamit na ginamit nila. Eh, may gwardiya naman. Paano nakapasok yun? Mapapaisip talaga ako eh. Kung hindi ako gwardiya, ganun din isipin ko. Kaya naintindihan ko yun. Kung bibigyan lang ako ng konting ano ko, opinion. Yun. Ganito kasi guys, karamihan kasi sa public school, isa lang ang gwardiya talaga sa umaga. Tapos isa sa gabi, no? Pero dapat talaga niyan, ang gwardiya man lang sa umaga sana, katulad sa high school, ay dalawa o tatlo. Isa sa gate, isang nagarubing, di ba? Dapat ay ganun talaga. Eh, kalamitan ang nangyayari. Alam naman yan ng ibang magulang, nakikita naman nila eh, kapag nag-atidiba sa school. Nakikita naman natin na isa lang yung gwardiya talaga, di ba? Isa lang ang gwardiya doon sa harapan, sa gate. Isa lang talaga sa gate. Ay kung malaki yung school, ay paano niya maikutan yun? Pag inikutan niya naman yun doon, maiwanan niya yung gate, makakapasok yung outsider, di ba? Dapat talaga dyan, meron man lang na roving, roving talaga. Pero meron din namang public school na meron dalawa yung gwardiya, tatlo. Yun ay kapag meron dalawang gate, di ba? May dalawang gate. May kabilaang gate. Sa gate pa rin talaga yung gwardiya, wala talagang roving minsan. No? Hindi katulad sa private school. Naka-duty na rin kasi ako bati sa private school eh. At public school. Pero para sa akin, ang maganda talaga sa private school. Yan. Sa private school kasi, medyo may budget sila sa security guard eh. May budget sila. Katulad nung naka-duty ako dati sa Mindoro. Yan. Ilang kami nung sa umaga? Apat. Apat kami. Merong sa gate, merong nagro-robing. Yan. Pero sa private, sa public school naman, nakaka-duty naman ako ng isa sa umaga, isa sa gabi. No? Isa sa umaga, isa sa gabi. Yan. Ganun, mapapaisip ka talaga na paano nakapasok yung gamit doon sa school. Ganito kasi guys, karamihan kasi sa estudyante, alam naman natin yung ibang estudyante, lalo na at kapag high school, mga pasaway talaga. Maaring yun ay doon sa likod dumaan, maaring sa likod ng school, tumalon sa bakod ng over the bakod, maaring ganun nangyari. Lalong-lalo na kapag mababa yung bakod. Pero kahit mataas rin kasi ang bakod, ang estudyante kasi, mapilit yan eh kapag may gagawin talaga. Tatalon talaga yan dyan kapag may gusto silang ipasok. No? Kapag may gusto silang ipasok na gamit, halimbawa. Alam naman natin yung mga estudyante, minsan yung mga pasaway talaga eh. Ranas ko yun eh, dahil ilang days na rin naka-duty sa mga public school. Pag sa gate ka pa lang talaga talagang ayaw magpa-check minsan eh. Kaya ako talagang pinipilit ko talaga na i-check talaga sila. 'Di ba? Pag minsan pinupuntahan ako ng magulang doon sa school eh. Pinupuntahan talaga ako, ilang bis na ako naka-duty sa mga school na pinupuntahan talaga ako ng magulang. Sobrang higpit ko daw. Mahigpit daw ako. Alam niyo ng mga naging kabady ko, napanood nila ito. Napanood yan nila. Pag yan, alam nila na ang mga nangyari sa akin dati na pinupuntahan talaga ako sa school ng mga magulang talaga dahil mahigpit nga ako. Ayan. Yung sa akin lang naman ay nagkasunod lang naman ako dun sa rules ng school, di ba? Para din naman sa kanila yun na yung kaligtasan nila. Katulad doon sa private school, check talaga namin yung mga bag. Check talaga. Pag sa public school talaga, dapat talaga merong metal detector. Yun, metal detector. Dapat talaga na-check talaga yung bag eh. Na-check talaga. Kung maaari, check mo talaga yung dapat may pan-check talaga eh. Ayan, para sa safety na rin ng mga estudyante. 'Di ba? Yun naman dapat dapat talaga ang tama. Yan. Karamihan kasi sa public school nga, yun nga, tipid nga talaga sa
gwardiya, tipid talaga sila sa budget. Sa kalimitan talaga sa public school, tipid talaga sa budget talaga. Talagang isang gwardiya lang ang kaya nila minsan, isa sa gabi, isa sa umaga. Pero dapat talaga, dalawa man lang sana sa umaga. Isa sa gate, isang magarubing. Yung mag-secure talaga ng buong area baga. Kasi kalimitan kasi dyan, yung mga outsider, doon dumadaan sa likod eh. Nag-over the background talaga yung mga outsider. Pag yung pinipilit talaga nilang makapasok talaga, yan. Ay, ang gwardiya naman, lalo na kapag maraming estudyante, talagang focus talaga yung sa gate. Lalo na sa public school, kapag isa lang ang gwardiya, focus talaga sa gate. Kasi maya-maya naman ay may pumapasok diyan. May pumapasok na may labas-pasok din ng teacher. Yeah, labas-pasok din. Hindi mo rin maiwanan yung gate. Tapos, maraming mga bisita rin pumapasok. Isa na dyan yung mga parcel ng mga teacher na ginagawa pang ano, no? Dinadagdag sa trabaho ng gwardiya. Pinapaiwan sa gwardiya, iwanan ka ng pambayad. Iwanan ka ng pambayad ng teacher para sa parcel nila. Pag minsan, hindi mo na masikaso yung trabaho mo eh. Hindi mo na masikaso yung trabaho mo dahil lalo na kapag sunod-sunod yung parcel, buti kung isa lang yung teacher doon, ay ilan na teacher dyan. Diba? Kung lahat yun ay may dumating na parcel. Kaya nung sa private school, nung naka-duty ako dati, pinagbawal na yung sa amin mag-ano ng parcel eh. Pinagbawal sa amin yung mag-receive ng parcel. Ang sabi sa amin nung dati, nung sa private school, na sige, sabi namin sa rider, sige, iwan mo dyan, pero hindi na namin ano yan ah. Yun, bala, parang bala na yun dyan. Hindi na namin sagot yan kasi hindi namin trabaho yan eh. Yan. Kapag may nagpapaiwan naman sa amin na teacher, yung, para doon sa parcel, sinasabi namin na hindi pwede ma'am, hindi pwede namin ano yun yan. Sabi, tawagan nyo na lang o kaya kayong lumabas. Di ba? Dapat yung parcel nila ay sila nag-order. Eh, sila magkasikaso, hindi yung sa gwardiya pa nila ay ano. Yan. Yun lang, yun lang. Sa mga public school kasi nga, hindi ko naman nila lahat pero may school kasi na sa public na wala talagang budget sa ano, sa gwardiya. Kulang yung budget baga nila, kulang ang budget nila sa gwardiya. Meron din naman na sa public school na okay din naman yung gwardiya, dalawa, tatlo, ganyan. Pero kapag yung dalawa yung gate, yun, lalagyan nila ng dalawang gwardiya, ganun. Pero kapag isa lang talaga yung gate at lalo't kulang yung budget, isang gwardiya lang talaga yung nilalagay nila. Wala nang roving guard, no? Ngayon, paano mabantayan ng gwardiya yung buong area? Ay kung sa unahan pa lang ng gate ay busy na siya, ay paano nga kung nakapasok dun sa likod, nag-over the background, di ba? Kapag pinuntahan naman ni guard, eh mayroong namang doon naman sa unahan, sa gate nga, ay makakapasok pag naiwanan niya yung gate, ay pwede rin doon pumasok, di ba? Kaya lang, dapat talaga ay may budget talaga sa security talaga sa mga public school. Yeah. May budget talaga na maganda sana na dalawa yung ano security. Lalo sa umaga, sa mga public school, maganda sana isang roving guard sa gate. Tapos, sana naman yung may paggamit sa gwardiya baga nagamit. Ano mo na yung ma-issued, ano baga, SFA, sana sa gwardiya. Yung maganda naman sana, hindi yung kalawangin na bulok na eh. Hindi mo alam kung gagana pa o hindi na eh. Panahon pa ni yung lolo mo yung pinapagamit sa iyo ng ano, ng agency, di ba? Minsan ay dapat yun hindi na pinapagamit sa gwardiya yung mga ganong gamit na alam naman nilang bulok na at sira na. Ano yung pan-display lang, masabi lang na mayroong gamit yung gwardiya, di ba? Dapat din na pinapagamit yun, yung mga ganon. Yung mga bulok na nagamit, yung mga sira na nagamit, dapat din na pinapagamit sa gwardiya yung mga alam naman nilang sira na tapos papagamit pa pa-display lang. Eh paano ngayon yan, yung pumasok doon sa area ay mas maganda yung gamit, di ba? Anong pang tapat ng gwardiya? Eh wala, sumsum na yung mukha doon sa ano, sa buhanginan, sa damuhan, kakatago. Ay wala ka namang pantapat tapos teka pa yung gamit mo, di ba?
Maganda sana ay mabigyan ng magandang gamit baga at magkaroon mo lang sana ng magandang budget baga na ipasahod baga sa gwardiya sa mga public school. No? Hindi naman kasi lahat sa public school ay maganda yung pasahod sa gwardiya. Eh. Oo, kumpleto nga yung benefits pero hindi maganda yung pasahod. No? Kalimitan sa mga public. Hindi ko naman nila lahat ah. Public school din naman na okay yung pasahod. Okay yung may budget talaga sila. Pero merong iba na public school na yan yan. Kulang yung pasahod nila tapos mababa ganun. Isa mahal ng mga bilihin niya yun, di ba? Kaya iba yung napipilitan hanap talaga ng ibang agency, ibang pwesto. Yan. Kaya sa akin, maganda talaga sa Bakanting Lote. Sa Bakanting Lote talaga ang the best na duty yan. Yun. Yun lang mga buddy. Guys. Okay.